So, in honor of God's Word, let us all stand to read Genesis. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sa Genesis chapter 42, nagpapatuloy po tayo sa ating series in the book of Genesis. And today we are in Genesis chapter 42. So let's read from, I'll be reading from Genesis 42 verse 29 up to verse 36. When they came to Jacob, their father, in the land of Canaan, they told him all that had happened to them, saying, "The man, the Lord of the land, spoke roughly to us and took us to be spies of the land. But we said to him, 'We are honest men. We have never been spies. We are 12 brothers, sons of our father. One is no more, and the youngest is this day with our father in the land of Canaan.' Then the man, the Lord of the land, said to us, 'By this I shall know that you are honest men. Leave one of your brothers with me, and take grain for the famine of your households, and go your way. Bring your youngest brother to me, and I shall know that you are not spies, but honest men. And I will deliver your brother to you, and you shall not trade in the land.'" Nasaan verse na po? Verse 35. "As they emptied their sacks, behold, every man's bundle of money was in the sack. And when their father saw their bundles of money, they were afraid. And Jacob their father said to them, 'You have bereaved me of my children. Joseph is no more, and Simeon is no more, and now you would take Benjamin. All this has come against me.'" Verse 37. "Then Reuben said to his father, 'Kill my 2 sons if I do not bring him back to you. Put him in my hands, and I will bring him back to you.' But he said, 'My son shall not go down with you, for his brother is dead, and he is the only one left. If harm should happen to him on the journey that you are to make, you would bring down my gray hairs with sorrow to Sheol.'" Makakapuna po ang bawat isa. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. And once again, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Lord, as we study your word today, God, open our heart, Lord, for your truth, for your message to us in a personal and a corporate level, Lord. Mangusap ka sa amin, Panginoon, sa iyong salita, at lahat ng bawat letra at salita mo ay nilagay mo yon para sa isang dahilan, Panginoon. Hindi po aksidente na isinulat ang bawat salita sa salita ng Diyos. Kaya, Panginoon, I pray na ito'y mangusap sa aming buhay, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po ay nagpapatuloy sa Genesis chapter 42 as we have read. And last week, we have studied Genesis chapter 41, kung saan ang title po is "Not a Wasted Suffering" na itinuro ng ating pastor. So makikita po natin doon kung paano itinaas ng Diyos si Joseph mula sa isang prisoner, hanggang sa prime minister ng bansa. Imagine niyo po 'yon. Ganong kataas yung mga yung mga umaakyat sa karir. Itong walang katulad na pag-akyat sa karir to. Mula sa pinakamababang preso, no? Tinaas naging halos pangulo ng bansa. Imagine niyo po kung gaano kataas yung promotion ni Joseph. And nangyari po ito hindi naman po sa isang mabilisang paraan, kundi sa timing ng Panginoon at kaparaanan ng Diyos. Makikita po natin kung babalikan natin yung kwento na nung ipinahayag or nung ininterpret ni Joseph yung dream nung cupbearer at nung baker, na matatandaan po natin, nagkatotoo yung kanyang interpretation na yung baker ay bibitayin at yung cupbearer ay makakabalik sa palasyo ni Pharaoh. At after nun nangyari yon, mababasa po natin sa Genesis 41, 2 taon pa yung lumipas. So nung na-interpret ni Joseph yung dream, siguro he was hoping na sana hindi ako makalimutan ng cupbearer, na maalala niya nandito ako. Pero walang nangyari. 2 taon pa yung lumipas. Imagine niyo po yung in-endure ni Joseph sa prison. But then, in God's perfect time, siya po ay itinaas ng Panginoon, no? At siya po ay, mula sa isang prisoner nga po, siya po ay nagkaroon ng pinakamataas halos na kapangyarihan sa Ehipto. So, nabanggit din po doon na if in our suffering, we ask why this is happening, we might not find the answer.
But if we change the questions to how we can glorify God in this suffering, we'll find the answer. So siguro nung panahon na yon, mahirap ipaliwanag bakit nangyari kay Joseph yon. Nung sitwasyon, imagine niyo yung moment na nasa kulungan siya. Wala siyang ginawang kasalanan, wala siyang ginawang masama, pero naging tapat lang siya. Sinunod naman niya ang Diyos na huwag matukso. Di ba, lumayo lang naman siya sa tukso. Pero anong kapalit? Pinakulong pa siya. Imagine niyo kung gaano kababa yung nangyari sa kanya. At maaring nung panahon na yon ay hindi natin maipaliwanag ba't nangyari sa kanya. Yun naman pala ay merong dakilang layunin ang Panginoon sa nangyari sa kanya. At sa tamang panahon, siya ay iaangat ng Diyos. So magpapatuloy po tayo sa kwento na ito. And now, as we have read, we are in Genesis chapter 42. I entitled my short sermon, Expect the Unexpected. So meron lamang pong, balikan natin yung binasa po natin kanina sa verse 29. Ang sabi po dito si Jacob, bumalik na yung mga anak niya from Egypt at nagbalita sila ng isang masamang balita kay Jacob. Imagine niyo yung, kung kayo si Jacob. No? Alam nyo, patay na yung anak nyo na si Joseph, pinakapaborito nyong anak. Pinakamahal niyong anak dahil siya ay anak ng pinakamamahal niyong asawa na si Rachel. No? Namatay na yung pinakamamahal niyong anak. Tapos kinuha pang prison si Simeon, yung isa mong anak. Tapos gusto pang kunin yung natitira mong anak na si Benjamin. Na siya na lang yung tinatangi mong anak dahil yung isa mong pinakamamahal na anak ay patay na. So imagine niyo tapos yun ang dumating na balita sa kanya. Imagine niyo po kung gaano kasakit yun para sa isang magulang, para sa isang ama na si Jacob, no? At ito namang si Reuben na pinakakuya ng lahat, hindi rin masyadong maganda yung suggestion. Kung mababasa niyo po kanina, natatandaan niyo po ba? Sabi niya, o sige po, kukunin si Benjamin. Pag hindi namin naibalik si Benjamin, patayin niyo yung dalawa niyong apo. Nakakatuwa ba yung suggestion? Parang, sige na wala si Benjamin, patayin ko yung dalawa kong apo. Parang hindi po pinag-isipan. Tama po ba? Hindi pinag-isipan yung sasabihin niya. So, may aral po tayo makukuha doon, no? Na minsan dapat po, huwag po tayo magbitaw ng mga salitang hindi pinag-iisipan. Dahil maaari po itong magdulot lang ng lalong sakit, imbis na maka-comfort. Sabi po sa Ecclesiastes, chapter 5, verse 2, do not be quick with your mouth. Do not be hasty in your heart to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth. Let your words be few. So minsan po mabilis tayong mangako para lang po matuwa yung kausap natin. Sino po nakaka-relate? Yung mga ngako ka sa bata, mga ngako ka sa kaibigan mo, sige, ililibre kita bukas. Oo, sige, pupunta ako dyan sa birthday mo. Imposible, busy ka. Pero dahil gusto mong matuwa yung tao, nagbibitaw ka ng mga pangako, umaasa sa'yo, di ba? Alam nyo, ako po, struggle ko pa rin ho yan. Mabilis akong magbitaw ng mga pangako para lang ho, ma-please ko yung tao, pero hindi ko pala kayang gampanan. Pagtingin ko sa schedule, hindi pala kaya. Pero dahil masyado tayong mabilis mangako, hindi natin masyado na pag-isipan, ayun po, hindi po natutuloy. Sino po nakaka-relate? Ako lang ba? Okay, naman sa inyo. Di ba? Minsan po nagagawa na we struggle with that. Pero pag-isipan ho natin minsan yung mga binibitawan po nating salita. Tulad po ni Reuben, no? Nabitaw ng bitaw siya ng salita eh. Akala niya makukomfort niya yung tatay niya. O tay, pag di ko nauwi si Benjamin, yung dalawa kong anak ko, patayin mo. Ano ba namang klaseng yun, di ba? Salita yun. Hindi naman makakatulong. So may mga salita pong dapat nating pag-isipan. Kaya nga po sabi dito, let your words be few. No? Hindi naman kailangan lagi tayong may sasabihin eh. Sometimes we have to ask God wisdom kung dapat ba natin itong sabihin. O baka gusto lang nating ma-please yung kausap natin na hindi natin kayang gampanan. So, balik tayo kay Jacob, no? Alalahanin po natin muli si Jacob, parang lahat ng bagay against him eh. 'Di ba? Taggutom, ang gusto lang naman nila makakain. Taggutom na dun sa lugar nila, wala nang makain. At ang purpose lang is pumunta ng Egypt para bumili ng pagkain. Pero ano nangyari doon sa trip? 'Di ba? Ginawang prisoner yung anak niyang si Simeon, tapos gustong kunin yung kaisa-isa niyang pinakamamahal na anak pa na si Benjamin. Imagine niyo po yung
nangyari sa kanya. Parang lahat against him that time. No? Iniisip siguro ni Jacob, ano to? Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? No? So, he thinks that everything is going against him. Naranasan niyo na po ba yun? Na parang lahat against you, lahat na nangyayari parang puro pangit, sunod-sunod, parang puro hindi pabor sa'yo, puro disadvantage sa'yo. Diba? Yun po yung naranasan din ni Jacob. So when God said, all things work together for good, alam natin yung verse na yan sa Romans 8:28. Yung word na good, hindi po ibig sabihin ng good yung lahat ng magaganda lang na bagay. Na lahat ng mga blessing lang, lahat ng mga magpapasaya lang sa'yo. But the word good is that this good means that these things happen so that we are conformed to the likeness of His Son, Jesus Christ. Napatuloy tayong mahubog doon sa wangis ng Panginoong Jesus sa buhay natin. Tulad din po ng preaching last week na yung suffering binigay ng Diyos upang mag-glorify ang Diyos even in our suffering. And even sa mga problemang dumating sa atin ay binigay upang mahubog po tayo ng Panginoon. So, isang maikling testimony ko lang po. Before po, nagtatrabaho ako sa DLSU sa Maynila. So, 13 years po ako nagtrabaho doon. Kasi pangarap ko talaga makapag-aral. Yun talaga yung purpose ko. Kaya ako nagtrabaho sa DLSU. Gusto ko mag-aral sa DLSU. Nung college pa lang ako, nung makikita ko yung puting mga haligi ng Lasal, sabi ko, palang araw. Mag-aaral ako dyan. Yun talaga yung dream ko. Kaya po ako nag-apply doon. And I thought, doon na ako magre-retire. Yun yung nasa isip ko noon na eto na yung dream school. Dito na rin ako magre-retire hanggang tumanda ako. Pero hindi pala yun yung plano ng Lord. No? There was one time nga po na ano po ako, na-promote po yung trabaho ko. Naging manager po ako, project manager. And talagang malaking project po yung ginawa namin, no? Para sa accounting. Ngayon po, talagang isa yun sa mga pinaka-bugbog talaga ako. Yung pandemic po kasi yun 2021, no? Siyempre, sa bahay lang tayo. Pero ano ho yun, halos everyday meeting hanggang gabi. To the point po yung buong Holy Week. Holy Week po, wala dapat pasok, di ba? Holy Week, nagre-relax na lang, nagpe-pray, nagbabakasyon. Araw at gabi po, nagtatrabaho pa rin kami, nagmi-meeting kami. Lutang na talaga ako, yung kape, ginawa ko ng tubig. Ganun, talagang walang tulog. And sabi ko, tapos pagdating ng Easter Sunday, nagmi-meeting pa rin. Hindi ko ma-imagine gagawin ko yun na Easter Sunday, linggo, magtatrabaho pa rin ako. Pero sabi ko, para sa proyekto na ito, para sa ikatatagumpay, gagawin natin to. So, ayun po, awa ng Diyos, nag-launch po yung project namin. And sabi ko, ay, karap, na ako, mapopromote ako nito, sabi ko. Ang dami ko ng sipag sa trabaho na to. Nag-apply po ako ng promotion. And dami kong pinasa, talagang sabi ko, siguro naman, sa dami ng nagawa, mapopromote na. Sumulat po yung presidente. Hindi ka mapopromote. Sabi ko, sa kabila ng lahat. Lahat ng hirap. Medyo may konting nagdrama, no? Kasi talaga po, kung kukwento ko lang po talagang, doon ko po naranasan yung pangliliit. Talagang tinawag po ako na, hindi naman yan qualified. Ba't ba yan ginawang ganyan? Project manager. Walang alam yan. Sa finance, wala namang background yan eh. Ganun po yung mga salita na sinabi po sa akin. Talagang kumbaga, talagang sinabon, talagang minaliit, gano'n. Tapos pinagtrabaho ng Holy Week. Talagang feeling ko, ako na yung dakilang empleyado ng taon. Tapos hindi pa rin na-promote. Talagang ang sakit ko sa puso, no? But then, God has another plan, no? Nung nagtingin po ako sa ibang sa labas, kasi sabi ko, Lord, siguro dapat na akong, ito na yung time na next season na ako, na umalis na ako ng trabaho. Nag-apply po ako sa iba. Iba po yung in-applyan ko, pero sa out of God's sovereignty, inassign po ako nung in-applyan ko sa Union Bank. Naalala ko po, nung 2017, isa sa mga inatenan ko pong seminar about, hindi naman nag-preach. Nag-preach yung Union Bank. Nagturo po si Union Bank. Sabi ko, ang ganda ng bangko na to. Sabi ko, balang araw. Ganun na naman. Dumating na naman yung parang may vision na naman ako na sana balang araw makapagtrabaho ako dyan. Nabanggit ko lang ng ganun. 2017 po yun.
No? Come 2023, ang tagal, no? 6 years, 18, 19, 6 years, ilalagay pala ako ni Lord doon. So, alam niyo yung plano ng Diyos na sa paningin mo parang wala nangyayari. Parang lahat naman ginawa mo pero sunod-sunod na wala pa ring pabor na nangyari sa'yo. Pero yung pala, yung plano ng Diyos, nandyan pala siya yung tumitingin pala nung timing na sa tamang panahon ibibigay niya. Di ba? Sa tamang kaparaanan niya ibibigay sa'yo. So, nakita po natin doon na even in the bad situation, gagawa ang Diyos ng magandang kahihinatnan. Amen po ba? And even in this verse nga po na binasa natin, and we know that all things work together for good. Naalala ko rin po dito si Brother Renz. Di ko alam kung nandito si Renz, si Doc Renz Ortega, na isa sa mga talagang lumaki na po dito sa church. At alam po natin siya po ay doktor na. At hindi po natin siguro fully maiintindihan yung struggle na pinagdaanan niya. Kilala po natin si Sister Sally na kanyang ina na dumaan po sa matinding dialysis at maraming gamutan. Pero kinuha rin po ng Panginoon. At si Ate Sally po yung isa sa pinaka nag-hope na maging doktor ang kanyang anak. Pero hindi niya ho nakita. Hindi niya inabutan. And we don't know why it happened, pero we just know that God works all things together for good. Naalala ko po, preaching po ito ni Renz eh. Isa sa mga Sunday na kaisa-isang preaching niya, kung di ako nagkakamali. Ito po yung verse na tinuro niya. And truly talagang may mga bagay na nangyari sa buhay ng bawat isa. Hindi ko po alam ang kwento ninyo, pero may mga nangyari sa buhay ng bawat isa na ang hirap ipaliwanag. Bakit? Bakit kailangang kunin si Ate Sally? Hindi niya nakita maging doktor si Renz. Diba? Bakit kailangang dumaan ka sa maraming paghihirap tas walang nangyayari sa iyo maganda? Pero meron palang dakilang layunin ng Diyos. Amen. Meron pala siyang plano na higit sa ating plano at higit sa ating timing. Kaya nga po ang question, what are the happenings in your life that you think are working against you? Kung meron man po mga nangyayari sa inyo, hindi ko po rin alam ang sagot eh. Pero alam ko lang po magtiwala tayo sa Diyos. That He knows in His right time, in His right moment, maluunawaan natin ba't hinayaan ng Diyos na mangyari po yun. Amen po? Nandyan pa po ba kayo? At pangalawa pong puntos is the unexpected encounter. No? So, nakita po natin, no? Balikan po natin uli yung kwento. Bumalik naman tayo sa verse 1. Kanina nandun tayo sa verse 16. So, ngayon naman po sa verse 1, sabi po dito, makikita naman po natin dito na yun nga po, yung mga magkakapatid ay pumunta sa Egypt para kumuha lang ng pagkain, no? Na hindi nila alam, ang mga encounter nila, yung kapatid pala nila, na matagal na nilang binenta sa Egypt, na hindi nila alam na time will come, naging pangulo. Imagine niyo po, no? An unexpected encounter. So, bumalik sila sa Egypt at sa pag-aaral po, yung journey pala doon, from their land papunta sa pinuntahan nila sa Egypt is 402 kilometers. Ngayon, 3 linggo pong biyahe yun sakay kamelyo kasi sanay na tayo sa kotse, tricycle, jeep. Pero noon wala naman hong ganun eh. No, kamelyo po ang transportation at disyerto yung dadaanan. Napaka-hassle. No? Kung naiinitan na kayo sa Pilipinas, punta tayong Egypt, tingnan natin kung sino mas mainit. No? At yun ang ginagawa nilang travel dati. At kung balikan po yun, that's 804 kilometers. Tinignan ko sa Google Map. Kung galing ka ng Kawit, punta ka ng Cebu, no? 820 kilometers. Ganun kalayo po yung travel nila. Imagine niyo po yun. Imagine niyo nilakad nyo lang yan, no? Ganun po kalayo yung nilakad para lang kumuha ng pagkain. So, yan po yung pinagdaanan po ng magkakapatid. And hindi nila rin in-expect na uuwi silang merong isang kapatid na makukulong. At yun nga po ay si Simeon. So, unexpected talaga. Tama po ba? Kukuha ka lang ng pagkain, yun ang nangyari sa'yo. Makukulong yung kapatid mo, tas gustong kunin pa yung nag-iisang natitirang kapatid na mahal ng tatay nyo. Alam mo yun, wala sa hilat siya ng kanilang pag-iisip na ganun ang mangyayari. So may mga unexpected na bagay na akala natin ang bawat araw normal lang, pero meron po mga bagay na we don't expect to happen. No? Sabi po ng James 4:13-15, now listen, you who say, today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money.
Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live to do this and do that. Sabi doon, para lang tayong hamog, no? Naalala ko tuloy kanina lang, no, yung first time ko sa matagal na panahon, nakakita ko ng hamog dun sa sasakyan namin. Sabi ko, kasi nakatira ko kami sa Maynila, wala nang tuyot na yung Maynila. Wala nang hamog. So nakita ko may hamog na ulit, parang ganun. Pero makikita natin, ang hamog po, nandyan maya-maya, wala na, tuyot na. Ganun lang daw yung buhay natin. Huwag nating isipin na lahat ng nangyayari sa bawat araw ay control natin. We don't know what to expect, no? I appreciate when my wife, Apple, will tell me, uy, mag-pray naman tayo. Yung kunyari, aalis lang, o may simpleng bagay lang na gagawin, mag-pray naman tayo. Kasi minsan, no, para na akong autopilot. Kung ano yung dapat gawin, kung ano yung ginawa mo kahapon, di na rin naman gagawin mo ngayon, di gawin mo lang, wala nang prayer. Pero sabi po, paalala sa atin, di natin alam what will happen. Nagbiyahe ka sa jeep, nagbiyahe ka ng tricycle, nagbiyahe ka ng motor, di mo alam, huling araw mo na pala. We don't know what to expect. Diba? So, sabi doon, lagi tayong manalangin na mag-pray that God will guide us. Kasi we don't know what to expect. We don't know our life. Kung anong pwedeng mangyari. Sila, yung mga magkakapatid, alam ba nila makukulong yung kapatid nila? Kukuha lang sila ng pagkain. Alam ba nila kukunin yung isang kapatid nila? Diba? Wala po tayong expectation sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin sa araw-araw. Kaya dapat po natin laging hingin ang guidance ng ating Panginoon. So, but dito rin makikita rin po natin, no, na ang pinaka hindi ine-expect na mangyari ay ang makita nila yung kapatid nilang at hindi pa nila makilala kasi nga naging iba na yung language, naging Egyptian di ba? At sino mag-aakala yung kapatid yung gusgusin at uhugin magiging pangulo ng kabilang bansa, di ba? Hindi nila totally unexpected yung nangyari. And ang nangyari nga po sa kanila is pinagkamalan pa silang mga spies. Kukuha ka lang ng kanin at bigas at pagkain, pinagkamalan ka pang espiya. So napag-aralan po dito na nung panahon nila, marami po talagang mga espiya. As in, they will spy about another country para lusubin. Alam po natin yan sa nangyayari po mga gera ngayon sa Palestine and Israel. Na talagang pinag-aaralan yung bawat isa paggera, pag mayroong gustong lusubin. No? Ganun din po yung nangyayari noon, kaya po sila napagkamalang mga espiya. And they would not expect na mangyayari po sa kanila yan. But then, dito natin din mapapatunayan yung karunungan ni Joseph. Kasi dito po sinabi niya na, okay, mga espiya kayo, dalhin nyo dito yung kanyang kapatid na si Benjamin para mapatunayan nyo na hindi kayo espiya. Pero ang totoong pakay ni Joseph ay upang magsama-sama na sila sa Egypt. Diba? Para hindi mahalata, pero para at the same time, maisama niya yung kanyang kapatid at ama sa Egypt, yun po yung sinabi niya. And talaga pong napakarunong po ni Joseph for thinking about that. No? At makikita rin po natin dito yung sitwasyon kung saan nakikita po natin na binalik nila Joseph yung binayad sa kanila doon sa sako. Kung mababasa niyo po ulit sa verse 35, natakot sila kasi nabalik sa kanila yung pera na ibinayad nila. So dalawang bagay yung posibleng naisip nila. Una, baka talagang mapagkamalan silang espiya kasi hindi sila nagbayad. Di ba? Baka pagkamalan talaga silang mga kriminal kasi hindi nga nila nabayaran yung pagkain. At pangalawang posibleng naisip nila is baka naibayad natin to sa baka akala nila yung kapatid natin yung pambayad. Di ba nakulong si Simeon? Hindi nagkakaintindihan. Chong chang 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 yung pala, teka, binalik yung pera, nakulong si Simeon. Baka akala nila si Simeon ang pambayad natin. Ganun nyo po yung nangyari sa kanilang sitwasyon. Napaka masalimuot. But in this unexpected na pangyayari, yun nga po, gumawa ang Diyos ng paraan at binigyan ng karunungan ng Diyos si Joseph kung ano yung dapat gawin. Dahil nga po, may plano ang Panginoon na pagsamahin sila sa tamang panahon. No? So even in the unexpected na mga bagay na ito, meron pa ring plano ang Diyos. Meron pa ring dakilang layunin ang Panginoon. At which leads me to our last verse in unparalleled forgiveness of Joseph.
No? Dito na po yung huling puntos po natin. So, makikita po natin si Joseph, meron siyang karapatang gumanti. Tama po ba? Lahat, siya na yung governor eh. Siya na basically prime minister. Halos pangulo na ho yan eh. Diba sabi nga, si Pharaoh tapos siya na kagad. Kayang-kaya niyang gantihan ng bawat isa sa isang pitik. Sa isang salita niya, pwede niyang sabihin, patayin, pugutan ang mga taong ito. No? Pwede niyang sabihin na, ito yung mga, naglaro lang yung isip ko po, no, kung paano gaganti si Joseph. Yung, di ba po, tinapon siya sa balon ng mga kapatid niya. Naalala niyo po ba? Tinapon siya sa balon, sabihin kaya ni Joseph. Yung bigas, itapon niya rin sa balon. Tapos kukunin nila, pupulutin nila isa-isa. Yung pahihirapan niya talaga, torturein niya dahil naghihigante, di ba? Dahil nandun yung revenge. Di ba? Tayo po mga Pilipino, mahilig po tayo sa mga kwento ng paghihigante. Tama po ba? Yung mga kwento ng Marimar, sino nakanood na ng Marimar? Yan ang mga nagpalaki sa mga batang 90s. yung eksena po na pinulot ni Marimar yung kwintas sa putikan, yung yung kunin mo sa putikan. Tapos, di galit na galit yung mga nanonood. Sobra ka na, senyora, di ba? Tapos, dumating yung panahon, di ba? Naging mayaman siya, Belia Aldama na siya, di ba? 3 months lang, nag-aaral na ng English, nagpatakbo na ng kumpanya. Ganun katindi ang teleserye. 3 months lang nag-aaral, naging CEO. Tapos, saan kaya? Tapos, naging parang ibang-iba na. Tapos, pinakain niya rin yung kaaway niya doon sa putikan, di ba? Tinapon niya rin yung kwintas, tapos tuwa naman yung mga Pilipino, woo! Nakaganti na tayo! Di ba? Yung parang gustong-gusto natin yung mga ganong kwento, no? Yung mga pangako sa'yo, alam niyo po yan, yung kay Jericho na inano rin nila Daniel Padilla, sobrang updated. Di ba yung si pangalan nito, sino pa? Lin lang. Hindi yung eksenang yung sabi ni Jody, yung matitikman nila ang pait, 'di ba, ng isang api. Ganun din nangyari kay Jody dun eh. Or kay Yola Valdez, 'di ba? Yung pangako sa iyo pa, 'di ba? Nag-aral lang, 3 buwan lang din ata nag-aral eh. Saan kaya yung school na 'yon, no? 3 buwan lang, pwede ka na maging presidente. Nag-aaral lang. Tapos naging na kagad, napakayaman, hindi na makilala, no? So, sarap kaya mag-aaral doon, no? So, tapos naghiganti siya, alam niyo yan, puro revenge. So, mahilig tayo sa mga kwento ng revenge. Kahit sa mga politics, sa mga yung barangay election pa lang, di ba? Talagang, biruin nyo, barangay election, di ko inakalang ganun kainit pala yung barangay election. Talagang may mga lugar na talagang maiinit yung labanan, political rivalries. Tapos, naalala, yung mga dati pa, yung mga, kunyari, nanalo yung isang mayor, yung lahat ng project ng dating mayor, tanggal. Kasi bago na. Kailangan nating gumanti. Parang gano'n. Lagi tayong mayroong revenge sa kultura po natin. Pero sa atin po mga Kristiyano na po, na binago ng Panginoon, sa habag at biyaya ng Panginoon, bago tayo Pilipino, tayo ay Kristiyano. Tama po ba? Before nating sabing Pilipino tayo ay Christian. Kaya nga hindi na nga po tayo citizen of the world. Sabi, pag Christian ka, yung kultura minsan po kasi sabi nga po ni Pastor Dave Taylor, minsan yung culture natin mas mataas pa sa kalooban at salita ng Diyos. Huwag po nating hayaang ganon. Kung kultura lang ba to o kalooban ba ng Diyos, makita natin yung kaibahan. Tulad po ng paghihigante, kahit huuso sa kultura natin, huwag po tayong magigante. Because that is not the will of God for our life. Another problem ng kultura natin, yung hiya. Di ba? Hindi tayo mahilig minsan makiano sa bawat isa. Mamaya pag uwi ka kagad, wala ka man lang binati. Hindi mo man lang binati yung, kamusta ka na sa buhay mo? Pwede ba kitang ipag-pray? Wala na, uwian na kagad. Kasi nahihiya ako baka sabihin niya nanghihimasok ako. Ay, hindi po, baka po kailangan din niya ng encouragement. No? Hindi po si pastor lang at mga usher lang ang pwedeng mga musta. Pwede rin kayo mga musta, sa totoo lang. Pwede nyo kamustahin yung mga tao na hindi nyo masyadong kakilala, ipag-pray nyo. Yung mga bisita, mga first-timer, pwede nyo silang kamustahin. No? Huwag po tayong mahiya
Kasi yung culture natin, minsan yung masyado tayong mahihayin. Kahit mo lang po ako, minsan yung titingnan mo sa mata, iiwas, di ba? Kasi parang na-awkward ka. Pero alam niyo po, isa sa mga bagay na dapat nating hingin sa Panginoon, na bigyan pa tayo ng more compassion to reach out to one another. Huwag po tayong masyadong mahiya. Ito po yung sabi, Acts 2:46-47. And day by day, attending the temples together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all people. Sabi, talagang malapit sila dun sa mga tao. They food favor sa bawat tao sa paligid nila. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Ito po, hindi po ito culture ng Hudyo o culture ng Amerika. Ito po ay Biblia. Ang sabi po dito, we have to fellowship with one another. Huwag po tayong mahiya, na ngumiti, na makapag-pray sa bawat isa, na kamustahin yung buhay ng bawat isa. Kailangan po natin yan. Huwag po nating isipin na nandito lang tayo para makinig, tas uwian na tayo. No, we are here as a church, as a body of Christ, na we need the encouragement of one another. Huwag po nating hayaan yung hiya culture ang mga manaig sa atin. No, huwag po nating hayaan yung kultura ang mas manaig sa atin. Ayun po. So yun po yung hiya at ultimately, sabi ko nga po kanina, yung revenge. Huwag po natin hayaan yung mga kultura, hindi ko po sinasabing pangit ang kultura ng Pilipino. Marami po tayong magagandang ugali. Napaka-welcoming natin sa bisita. Yung talagang pag may bisita, talagang naghahandaan natin. Marami po tayong magagandang ugali. We are very positive, Kahit nagdumadaan ka sa kahirapan, meron tayong positive outcome, sa buhay. Pero yung meron din tayong mga hindi magagandang kultura na dapat makita natin sa liwanag ng salita ng Diyos na hindi dapat. Dapat manaig yung salita ng Diyos. Amen ba? Na yun yung mas tumayo tayo kesa dun sa kultura lang natin na hindi, ganito ako kasi mahihain kami. Hindi kasi kailangan maghigante. Hindi po Hindi na nga po tayo basta Pilipino, tayo po'y Kristiyano. Tama po ba? Na yun po yung mas dapat nating tayuan. Na huwag tayong maghiganti, sa halip ay tayo ay magpatawad. Sabi po sa Matthew 18:21-22, Then Peter came up and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? As many as 7 times? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 70 times 7. No? 70 times 7 ang sagot. Sa mga magaling sa math. Nag-compute sa calculator. 490, di ba? Pero hindi po ibig sabihin na tarakan mo yung pagpapatawad mo. Oy, 484 na ako, malapit na. Matatapos na. Ibig sabihin lang po ni Lord dito, walang katapusan ka magpatawad. Hanggat humihingi ng tawad, ay magpapatawad ka. Grabe yung pagpapatawad na sinasabi ng Panginoon. Yun yung ginawa ni Joseph, di ba? Na pwedeng-pwede niyang gantihan yung mga kapatid niya. Pwedeng-pwede niyang palublubin sa putik. Alam mo yun, yung marimar na isubsub niya sa putik yung mga ulo, gano'n. Yung talagang pwede niyang gantihan pero hindi niya ginawa. At doon palang pinakita na niya yung pagpapatawad tulad ng ating Panginoong Jesus. No, sabi po, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Forgive as the Lord forgave you. Hindi ka makakapagpatawad kung hindi mo alam na may nagpatawad din sa'yo. Na pinatawad din ng Diyos ang malaking kasalanan mo, ikaw at ako, sa Panginoon. So, lagi po tayong babalik sa kalooban ng Diyos, hindi po sa ating kultura at damdamin lang. Kaya po ang quote ko po dito is ito po, bago natin isiping maghiganti, alalahanin natin ang ating identity. Napakalalim na. Ang deep, di ba? Na bago natin isipin na gusto kong maghiganti kasi ganito, alalahanin natin tayo ay Kristiyano. Our identity is to be like Christ. So, yun po yung dapat nating balikan. So, paano ba tayo pinatawad ng Diyos? Di ba sabi niya, as far as the east is from the west. Sino na ba nakakita ng dulo ng east at dulo ng west? Wala nga Wala nga dulo yun Ganon daw niya tinanggal ang ating mga kasalanan. Paano tayo hindi mahihiyang magpatawad din sa iba?
No? At yun po yung ginawa ni Jesus, no, sa krus. Dito po ako magtatapos, no? Na nung panahon na siya ay pinako sa krus, di ba? Di ba pwede kasing, biruin niyo po, anak ng Diyos, walang kasalanan, walang ginawa kundi maglingkod, magmahal, tapos pinako sa krus, di ba? Tapos sa kalagitnaan nun, siya ay dinuroan, siya ay pinahiya, no? Tapos ang isinigaw niya, Father, forgive them. Habang siya ay pinapahiya, habang siya ay pinapahiya sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Doon sa kalagitnaan na siya ay inalipusta, siya ay nagpatawad. Hindi po natin maipapaliwanag yon, pero ganun po kalawak ang kapatawaran ng Diyos. So, sino tayo para hindi natin patawarin ang isa't isa sa mga kasalanang nagagawa natin sa isa't isa? So, lagi po nating babalikan that when we are finding it hard to forgive, remember that we have been forgiven. Na mas malaking bagay yung pinatawad ng Diyos sa atin. So, tulad ng ginawa ni Joseph, nung panahon nga na pinatawad niya ang kanyang mga kapatid, pinakita na kagad niya doon na balang araw, merong isang Kristo Jesus na magpapatawa din. At tayo po, yun po yung calling natin bilang Kristiyano, that we've been forgivers. As Christians, as husband and wife, as children, as parents, as fellow brothers and sisters, tayo po ay lagi makitaan ng forgiveness sa bawat isa. So yun lamang po, lagi pong lahat ay manalangin. Muli po, Panginoon, marami pong salamat sa salita mo, Lord, na nag-encourage sa amin, nagturo sa amin, nagtuwid sa amin, Lord, nagtama sa mga bagay na akala namin ay tama, yun pala hindi po kalooban mo, Panginoon. Lord, salamat po lagi sa iyong salita na sapat upang kami turuan, itama at ituwid. Lord, dalangin ko po na sa mga salitang narinig po namin, Lord, sa buhay po ni Joseph, makita po namin ang beauty of forgiveness, ang kagandahan ng pagpapatawad at pagsunod sa kalooban mo, higit sa aming damdamin at kultura, Panginoon. Lord, salamat po dahil isinulat mo ang kwento na ito at ito'y totoong nangyari upang maging aral din po sa amin, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, na hubugin kami ng iyong salita sa mga desisyon at even sa mga bagay at mga taong dapat naming patawarin sa aming puso. Lord, salamat po muli sa iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.